For today's video mga kasuki, gagawa tayo ng pandesal. At syempre, tuturo natin ang aking paggawa ng aking pandesal. Masarap at malambot mga kasuki. Let's do this! Kailangan lang po natin ng 1/2 cup ng ating fresh milk. At yan, lagyan na natin ng 1/4 cup ng sugar. At i-mix natin mabuti. At ito naman ang ating dry ingredients, 2 cup ng all-purpose flour, tapos 1 tablespoon ng instant yeast po mga kasuki para mas mabilis siyang umalsa. Kaya instant yeast ang ginagamit ko at lagyan natin ng salt, konting salt lang mga kasuki. Tapos haluin natin mabuti hanggang sa mga well combine na sila mga kasuki. And then lagyan natin ng whole para lagyan natin ito ng egg. At itong fresh milk nilagay na rin natin. At ayan, halo-haloin lang natin mabuti hanggang magawa natin siyang dough mga kasuki. At yan, ikot-ikutin lang mga kasuki. Isang ikot lang daw dapat yan mga kasuki. At ayan. O diba? Halo-halo lang. Pagkatapos nga na naging dough na siya mga kasuki, nilagay ko na rin ang ating 2 tablespoon ng margarine or butter. Butter po pala yung nilagay ko dyan mga kasuki dahil wala naman kami margarine. At ayun, mamasahin na natin siya mga kasuki. Nilagyan ko nga ng harina yung pagmamasahan natin mga kasuki para hindi masyadong madikit-dikit. At ayun, minasamasa ko na nga. Nahirapan ako masahin mga kasuki kasi napakadikit pa niya mga kasuki. Hindi ko alam kung ano pang kailangan kong gawin para hindi nga magdikit ng ganyan. At naisip ko nga dagdagan ito ng flour mga kasuki para para nga maiwasan natin yung pag masyadong dikit niya. Yung napaka niya sticky, napaka stretchy niya. O tignan mo mga kasuki o. O diba? Hindi ko alam kung bakit naging ganyan. Sakto naman yung ko. Napakakunti naman ng milk ko. Lang, 1/2 cup. 1/2 cup lang yun, di ba? Tapos isang egg. Pero ganyan siya, oh. Tignan nyo. At yun nga sa wakas ay natapos ko rin yung pagmasa-masa ko. At yan, gawin natin yung window pane daw. Tinatawag nila mga kasuki. Pag ganun daw mga kasuki, goods na daw yung ating dough pag hindi po siya na punit. At ayun, nilagyan ko nga rin ng margarine itong lagayan na bowl na to. At dito ko ilalagay ang ating dough. Dito po natin siya paalsahin. Ayan. O diba? Pero medyo madikit talaga siya. At ayun, takpan na rin natin yan mga kasuki. At nilagay ko lang po siya sa oven na hindi gumagana para mas mabilis po siyang umalsa. At ayan, 1 oras lang mga kasuki, umalsa na nga siya. Dapat yan 2 oras pero dahil umalsa naman siya at bukas ko pa yan gagamitin. Ox na yan at nilagay ko na nga sa ref mga kasuki para kinabukasan. At yan, pagka kinabukasan na mga kasuki, pagising ko kaninang umaga kinuha ko na nga yan sa rep. At ayan, tcharan, ayan na po ang ating dough. Pagkatapos niya mga kasuki suntok-suntokin na natin yan. Suntok-suntokin no. At ayan, tanggalin na natin sa ating lagayan mga kasuki kasi ihuhulmahin pa natin yan ng maliliit para maging na talaga siya, yung sukat ng ating pandesal mga kasuki. At ayun nga, medyo madikit talaga siya mga kasuki. Hindi ko alam kung bakit. Natatakot kasi ako magdagdag ng flour, baka maiba na naman yung lasa. So hinayaan ko na lang. Pero dahil nga dyan, ganyan, pakonti-konti lang nilagay ko flour para talagang matanggal ko siya, mawala lang yung pagka-sticky. Nandito lang sa medyo taas niya yung medyo hindi didikit. Pero pag yan hiniwa mo, madikit pa rin talaga yan. At yun, hinati ko nga sa 16 equal parts siya mga kasuki. Ayan. Sa gitna ko muna siya hinahati bago ko hatiin ulit sa gitna. Ganyan ang ginagawa ko mga kasuki. At pagkatapos nga nating mahiwa mga kasuki, bilog-bilogin naman natin ng paganyan. Ayan, tignan nyo lang po ang aking ginagawa
palikod na ganyan para makinis ang taas. Tapos binilog-bilog ko lang yan. Ganyan ang ginawa ko mga kasuki. Ubusin lang natin po yan lahat ng ganyang gawa mga kasuki. Tapos dito ko siya nilagay dahil wala tayong tray. Ayan. Yung tray na lang ng ating oven ang ginamit ko mga kasuki. Gawa-gawa lang ng paraan. Pag wala, di wala. Gawa lang ng paraan mga kasuki. At ayan mga kasuki, matatapos din tayo dyan. At yun nga mga kasuki, dahil wala akong breadcrumbs ba tawag doon, yung nilalagay huli at pinapalibot yan dapat mga kasuki. Pero dahil wala akong mahanap dito, napakahirap talagang humanap. So ayun, wala tayong magagawa kundi ganyan lang siya. Okay lang yan. Hindi naman siguro maka-epekto yun mga kasuki. At yun nga mga kasuki, salamat na tatapos na rin ako. At ayan na mga kasuki, kailangan po ulit natin yan takpan mga kasuki. At ipaalsahin po muna ulit natin yan ng 1 oras naman ulit mga kasuki. Ganun po talaga ang paggawa ng pandesal. At ito na nga mga kasuki, after 1 hour, yan, umalsa naman na siya. O diba? Nakakatuwa, matataba na ang ating pandesal. At ayun, pagkatapos nga nilagyan ko nga rin ng flour ulit sa taas kasi wala nga tayong breadcrumbs. At ayun nga mga kasuki, preheat ko na rin po ang ating oven ng 10 minutes. At ayun, dahil tapos na ang 10 minutes, pwede na nating ilagay ang ating pandesal. Ayan, let's go. Sana okay ang kakalabasan nito mga kasuki para palagi ko na tong gagawin. At ayan, sara na natin. At tinimer ko nga yan ng 15 minutes lang mga kasuki sa 180 degrees Celsius. Ayan. O diba? Umilaw na siya. At nag-start na ang ating pagluluto ng ating pandesal. Ayan. Ang ganda nila tignan. Nakakatuwa. Huwag nyo nang tignan yung oven naming madumi dahil hindi ko nga siya malinis kasi nasa loob ang dumi. Hindi talaga siya kayang linisan. At ito na nga, after 15 minutes nga mga kasuki, okay na siya mga kasuki. Pwede na natin kunin. Kaya, ano pa bang gagawin natin? Kunin na. Let's do this. At ito na nga mga kasuki, ang ating homemade pandesal. Ayan, napakainit pa. Nainitan pa nga ako mga kasuki. At ayun, in-spatula ko na nga ang ating mga kasuki pandesal. Kasi nakalimutan ko nga lagyan din yung ilalim niyan ng butter. Sana pala nilagyan ko butter o kaya yung yung parchment paper. At ayan, tikiman na tayo mga kasuki. Ang honest review mga kasuki ha, hindi ko feel na siya pandesal kasi nakulangan ako ng parang konting linamlam pa at konting tamis mga kasuki. Para wala siyang lasa kulang siya sa lasa. So ayun, nilagyan ko nga siya ng butter. Sumarap-sarap nga siya mga kasuki pag may butter. So hindi ko alam kung kung pandesal ba tong nagawa ko or mamon. Yung kailangan ilagyan ng parang buns siya mga kasuki. Parang ganun yung lasa niya. So ayan, pinartneran ko lang ng kape. At masayang-masaya naman ako kahit ganyan makakatipid naman ako ng kahit papano kasi meron na akong sariling recipe ng aking tinapay. Baka sa susunod dadagdagan ko siya ng flour kasi medyo talagang malagkit pa siya talaga mga kasuki. Baka kulang pa nga tayo sa flour. At ayun nga, masarap naman talaga siya sa may palaman. So ayun, uulitin ko to at iibahin ko lang ang takal-takal ng ingredients para hanggang makuha natin ang talagang pandesal or anumang tinapay. At ayun, tuwang-tuwa naman ako mga kasuki at hindi na nga ako nakagawa ng iba pang mga video mga kasuki for today. Kasi pagkatapos ko nga nakapagluto niyan, ayan na yung buong araw kong nakain mga kasuki. Alam nyo ba bakit nag-brown out po dito? So ayang tinapay na yan ang aking umagahan, tanghalian at dinner mga kasuki. Walang kasawaan.
Hindi na ako nakapaggawa ng iba pang video mga kasuke for today kasi yan nga dahil wala naman tayong charger kaya tinitipid ko ang aking battery. Yun lang mga kasuke. God bless!